Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Sa tuwing pinag-uusapan natin ang pandaigdigang geopolitics, madalas nakatutok ang mga mata ng mundo sa harapang sagupaan ng mga malalaking kapangyarihan sa Pacific o sa Europa. Doon tayo sanay tumingin, doon tayo sanay maghanap ng susunod na malaking krisis. Pero may isa pang mas tahimik, mas komplikado at posibleng mas mapanirang senaryo na unti-unting nabubuo sa likod ng lahat ng maiingay na banggaan. Ito ang posibilidad ng isang malawakang opensibang militar ng Estados Unidos laban sa Iran ay hindi lamang magpapaliyab sa gitnang silangan, kundi maaari ring magdulot ng halos sistemikong pagkaparalisa sa ekonomiya ng China. Sa unang tingin, parang malayo ang koneksyon. Bakit ang isang missile na babagsak sa disyerto ng Iran ay may kakayahang magpatay ng ilaw sa mga pabrika ng Shenzhen, magpahinto ng produksyon sa mga industrial na zona ng silangang China at magpakalat ng pagtaas ng presyo hanggang sa timog silangang Asya? Para maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang pandaigdigang ekonomiya hindi bilang simpleng koleksyon ng mga numero, kundi bilang isang higanting buhay na katawan. Sa katawang ito, ang mga sea lane ang nagsisilbing mga ugat at arterya. Ang langis ang dugo, ang mga sistemang pinansyal ang mga ugat ng nerbiyos, at ang mga sentrong industrial ang mga kalamnan na nagpapakilos sa buong organismo ng globalisasyon. Sa loob ng katawan na ito, ang China ang pinakamalaking manufacturing muscle ng mundo. Siya ang pabrika ng planeta, ang gumagawa ng electronics, chemical, piyesa, tela, makinarya, baterya at libu-libong bahagi ng modernong buhay. Ngunit may isang mapanganib na kahinaan ang dambuhalang kalamnan na ito. Hindi sapat ang sarili nitong enerhiya upang buhayin ang sarili nitong lawak. Umaasa ito ng malaki sa inangkat na langis at malaking bahagi ng dugong enerhiya na ito ay nanggagaling sa gitnang silangan. Kung ang Amerika gamit ang napakalawak nitong kakayahang militar ay magpasya na direktang tamaan ang mga pasilidad nuklear, militar at pang-enerhiya ng Iran, hindi lang Iran ang masusugatan. Ang buong sistema ng pagdaloy ng enerhiya ng Asya ay mangangatog. At sa bawat pagyanig na iyon, mas magiging malinaw ang isang katotohanan. Ang pag-angat ng China bilang superpower ay may pundasyong mas marupok kaysa sa gustong aminin ng marami. Ang unang kritikal na punto sa kwentong ito ay ang Hormuz Strait. Sa heograpiya, isa lang itong makitid na lagusan sa pagitan ng Persian Gulf at ng bukas na dagat. Pero sa pananaw ng geopolitics at enerhiya, ito ang isa sa pinakamahalagang choke point sa buong mundo. Dumaraan dito ang napakalaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Para sa China, hindi ito simpleng rutang pandagat lamang. Isa itong pangunahing arterya ng kaligtasan ng ekonomiya nito. Milyon-milyong bariles ng krudo mula sa Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at maging mula mismo sa Iran ang kailangang dumaan sa makitid na lagusang ito bago makarating sa mga refinery at pantalan sa silangang baybayin ng China. Kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isa sa mga pinakanatural na tugon ng Tehran ay ang gawing larangan ng panganib ang Hormuz Strait. Hindi nila kailangang pantayan ang lakas ng US Navy sa tradisyonal na paraan. Hindi nila kailangang manalo sa malawakang naval battle. Sapat na para sa kanila ang maghasik ng mina sa dagat, gumamit ng mga anti-ship missile, magpakawala ng mga drone, at magsagawa ng sunod-sunod na harassment attack gamit ang maliliit at mabilis na bangka. Sa modernong logistics, hindi kailangan ng total closure upang makalikha ng total panic. Minsan, sapat na ang kaunting panganib para umurong ang insurance, tumaas ang freight cost, at matakot ang mga shipping company. Sa sandaling mangyari iyon, hindi lamang nababawasan ang daloy ng langis papasok sa China, tumataas din ang presyo ng bawat bariles na makakaabot pa rin sa kanya. Doon nagsisimula ang 12 beses na tama kakulangan sa supply at pagsabog ng presyo. At dahil ang China ang pinakamalaking importer ng langis sa mundo, ang anumang pagkabigla sa rutang ito ay agad na magiging pambansang problema nito. Dito pumapasok ang mas malalim na kahinaan ng Beijing. Mahigit kalahati ng enerhiyang kailangan ng modernong industrial na makina nito ay hindi simpleng mababawi sa loob ng bansa sa maikling panahon. May strategic petroleum reserves ang China, oo, at sa mga nakaraang taon ay agresibo itong nag-ipon. Pero ang reserve ay hindi magic. Hindi ito walang hanggan.
Ang stockpile ay ginawa para sa panandaliang pagkaantala, hindi para sa matagalang destabilization ng buong Gulf region. Kung tatagal ang krisis ng ilang linggo o buwan, magsisimula ang mahirap na tanong, sino ang uunahin sa natitirang enerhiya? Ang mga planta ng kuryente ba? Ang military logistics ba? Ang transport system ba? Ang mabibigat na industriya ba? Ang sektor ng agrikultura at pataba? Ang mga desisyong iyan ay hindi lamang teknikal. Political din ang mga iyan. Dahil sa bawat unit ng enerhiyang ililihi sa isang sektor, may ibang sektor na manghihina. Kaya ang isang opensiba laban sa Iran ay maaaring magbukas ng domino effect na hindi agad makikita sa unang araw ng pambobomba, ngunit lalong lalalim sa bawat susunod na linggo ng kaguluhan. Ang China, na madalas tinitingnan bilang isang napakatatag na manufacturing superpower, ay biglang makikitang parang higanteng nakakabit sa external oxygen tank. Kapag ang host na iyon ay biglang pinitik o kinagat, gaano kalakas ang katawan ay hindi agad mahalaga. Ang tanong ay, gaano katagal bago ito hingalin? May isa pang layer na kasing halaga ng pisikal na langis, ang sistema ng pera na ginagamit sa pagbabayad nito. Sa loob ng maraming dekada, ang pandaigdigang bentahan ng langis ay nakaangkla sa dolyar ng Amerika. Ito ang tinatawag ng marami na petrodollar order. Hindi lang ito usapin ng currency preference. Ito ay sistema ng impluwensiya, surveillance, sanctions at control. Kapag ang pinakamahalagang kalakal sa mundo ay binabayaran sa iyong pera at ang pinakamahalagang banking rails ay kontrolado ng iyong alyansa, lumalawak ang kapangyarihan mo ng higit sa baril at barko. Naiintindihan ito ng China, kaya matagal na nitong sinusubukang palawakin ang paggamit ng yuan sa internasyonal na kalakalan, lalo na sa enerhiya. At sa proyektong iyon, isa sa pinakamahalagang partner nito, ang Iran. Dahil sa mabibigat na parusang ipinataw ng kanluran, naging mas handa ang Tehran na tumanggap ng alternative arrangements, ang pagbebenta ng langis sa China gamit ang yuan, barter structures, at iba pang non-dollar mechanisms ay hindi lamang practical move para sa Iran. Para sa Beijing, isa itong eksperimento sa unti-unting paglikha ng parallel financial pathway. Ngunit kung direktang tatamaan ng Amerika ang mga pasilidad ng Iran at babagsak ang kakayahan nitong mag-export, masisira rin ang isa sa pinakaimportanteng simbolo at mekanismo ng Petro-Yuan Project. Kapag ang supply ng langis mula sa Iran ay naglaho o lubhang lumiit, mapipilitan ng China na makipag-agawan sa open market para sa ibang supply na karamihan ay nananatiling nakatali sa dolyar. Sa madaling salita, ang digmaan ay hindi lang makakasugat sa energy security ng China. Makakabawas din ito sa pangarap nitong bawasan ang dominasyon ng dolyar sa sarili nitong strategic lifeline. Hindi rin dapat maliitin ang papel ng Iran sa mas malawak na geopolitical architecture ng Beijing. Sa mapa ng Belt and Road Initiative, ang Iran ay hindi peripheral na piraso lamang. Isa itong mahalagang tulay sa pagitan ng East Asia, Central Asia, Middle East at Europe. Sa pananaw ng Chinese strategists, ang Iran ay may pambihirang halaga dahil sa lokasyon nito. Maaari itong maging transit hub, energy corridor, investment destination at political partner sa isang rehiyong sobrang mahalaga para sa kalakalan at resources. Kaya hindi nakapagtataka ang pumasok ang China sa malalaking long-term cooperation agreements kasama ang Tehran. Pinag-usapan ng malawak na investment sa infrastruktura, railways, ports, telecommunications at industrial zones. Ang ganitong mga proyekto ay hindi lamang negosyo. Sila ay pisikal na extension ng strategic imagination ng Beijing. Para bang sinusubukan ng China na magtanim ng sarili nitong connective tissue mula East Asia hanggang Mediterranean. Ngunit sa oras na magsimula ang malawakang air campaign laban sa Iran, walang garantiya na mananatiling buo ang mga elementong ito. Kahit hindi tahasang target ang Chinese-funded infrastructure, madali itong masama sa collateral destruction, secondary disruption o simpleng strategic paralysis. Kung ang mga pantalan ay hindi ligtas, kung ang rail hubs ay nasa conflict zone, kung ang communications backbone ay nasa ilalim ng bombardment o cyber warfare, nawawala ang strategic value ng mga asset na iyon. Sa ganitong sitwasyon, ang China ay hindi lamang nawawalan ng pera. Nawawalan ito ng buong segment ng pangmatagalang Eurasian Connectivity Plan nito. Ang problema rito, ang malalaking estratehikong proyekto ay hindi parang ilaw na pwede mong buksan ulit kinabukasan.
Kapag nasira ang trust, logistics at security environment ng isang koridor, maaaring abutin ng maraming taon bago ito muling maitayo. Mahalaga ring maintindihan kung anong uri ng opensiba ang posibleng gawin ng Estados Unidos. Ang Washington ay malamang hindi papasok sa klasikong full-scale ground invasion na katulad ng Iraq noong 2003. Mas malamang napiliin ito ang tinatawag na surgical but punishing campaign. Ibig sabihin concentrated strikes laban sa nuclear enrichment facilities, missile bases, command centers, radar nodes, air defense systems at mga critical na energy export points. Gamit ang stealth bombers, cruise missiles, cyber operations at precision-guided munitions, kayang magdulot ng Amerika ng napakalaking shock sa unang yugto pa lamang ng operasyon. At kapag sinama sa target set ang export infrastructure ng Iran tulad ng terminals, storage sites at refinery-linked nodes, mas lumalalim ang implikasyon nito. Hindi na lang nito pinapahina ang kakayahan ng Iran na gumanti, direktang hinahampas nito ang kakayahan ng Iran na magbenta ng enerhiya. Sa strategic level, parang dalawang ibon ang tinatamaan sa isang bato. Nababawasan ang military leverage ng Tehran at sabay na natitinag ang isa sa murang pinagkukunan ng enerhiya ng China. Kung mapipilitang bumili ang Beijing ng kapalit na langis sa mas mahal at mas kompetitibong merkado, lalaki ang pressure sa foreign exchange, tataas ang import cost at mas lalong babagal ang manufacturing engine nito. Minsan sa geopolitics, ang pinakamahalagang epekto ng isang military strike ay hindi ang nasirang gusali, kundi ang nagbagong presyo ng krudo sa susunod na umaga. Siyempre, hindi rin manunood lamang ang Iran. Ang pinakamalakas na sandata nito ay hindi ang kakayahang manalo sa open conventional war laban sa Amerika. Ang tunay na lakas nito ay ang kakayahang gawing magulo, mapanganib at napakamahal ang buong rehiyon para sa lahat ng sangkot. Ito ang loika ang asymmetric warfare. Maaaring i-activate ng Tehran ang network ng mga proxy at aligned militias nito sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Maaari nitong hikayatin o payagan ang sunod-sunod na missile at drone attacks laban sa mga base ng Amerika at mga kaalyado nito. Maaari nitong targetin ang energy infrastructure ng Gulf monarchies katulad ng ginawa sa mga nakaraang taon sa ilang strategic facilities sa Saudi Arabia. Maaari rin itong gamitin ang maritime harassment upang takutin ang mga tanker, ports at shipping lanes. Hindi kailangan literal na lumubog ang 12 desenang barko para sumabog ang panik sa merkado. Sa totoo lang, sapat na ang ilan lamang na high-profile incident upang umatras ang insurers, magtaasa ng premium at mabasag ang normal na takbo ng pandaigdigang kalakalan. Sa puntong iyon, ang oil shock ay hindi na lamang issue ng Iran. Nagiging issue ito ng buong Persian Gulf. At para sa China, napakalaki ng problema dahil hindi lamang Iranian oil ang nasa peligro, kundi pati ang mas malawak na Gulf supply na mahalaga rin sa kanyang ekonomiya. Kapag naputol o nagmahal ng sobra ang pangunahing daloy ng enerhiya, ang susunod na tatamaan ay ang mismong mga selula ng industrial na produksyon ng China. Ang mga probinsiyang tulad ng Guangdong, Zhejiang, Jiangsu at iba pang manufacturing hubs ay hindi mabubuhay sa slogans lamang. Kailangan nila ng tuloy-tuloy na kuryente, transport fuel, petrochemical feedstock at predictable logistics. Ang langis ay hindi lang panggatong sa eroplano o truck. Ito rin ang ugat ng plastic, synthetic fiber, industrial chemicals, fertilizer, solvents at maraming materyales na halos hindi nakikita ng ordinaryo mamimili ngunit mahalaga sa bawat yugto ng produksyon. Kapag sumirit ang presyo ng enerhiya at sabay na naging hindi matiyak ang supply, unang tinatamaan ang mga kumpanyang manipis ang tubo. Maraming small and medium manufacturers sa China ang nakasalalay sa napakasikip na margin. Kapag dumoble o triple ang ilang input costs, wala silang espasyo para tiisin iyon ng matagal, magsisimulang magsara ang ilan. Ang iba ay magbabawas ng shift. Ang iba naman ay magtataas ng presyo. Ang mas malalaking kumpanya ay may mas maraming reserba, ngunit hindi sila immune. Kapag napatuloy ang disruption, mapipilitan silang magrasyon ng produksyon o ilipat ang gastos sa global buyers. Ang resulta ay hindi simpleng pagbaba ng output. Ito ay pagputok ng stress sa buong supply chain ng mundo.
Ang smartphone components, appliance parts, garments, machinery, industrial inputs at consumer goods ay sabay-sabay na magkakaroon ng delay, shortage o price spike. Sa madaling salita, ang industrial distress sa China ay hindi lokal na problema lamang. Ito ay parang impeksiyon sa isang sentrong organ na mabilis nakakalat sa buong katawan ng global economy. May mga nagsasabi na may mga alternatibong daan naman ng China. At totoo naman na matagal na nitong sinubukang gumawa ng workaround sa pamamagitan ng tinatawag na shadow fleet at mga independent refineries. Sa nakaraang mga taon, malawak ang ulat tungkol sa mga lumang tanker na nagtatago ng origin ng kargamento, nagsasara ng tracking systems, nagpapalit ng bandera, at nagsasagawa ng ship-to-ship transfers para maipasok sa merkado ang sanctioned oil mula sa Iran o Russia. Sa loob ng China, may mga independent refineries, lalo na sa Shandong, na nakinabang sa mas murang ganitong uri ng krudo. Ang sistemang ito ay parang capillary network ng isang katawan na sinusubukang lampasan ang bara sa malalaking ugat. Nakakatulong ito, pero limitado rin. Sa panahon ng normal na tensyon, maaaring gumana ang ganitong under-the-radar network. Ngunit sa oras na maging aktibong war zone ang paligid ng Iran at mahigpit ang military surveillance ng Amerika at ng mga kaalyado nito, mas nagiging mapanganib ang bawat galaw ng shadow fleet kapag nasira ang export terminals, lumiit ang loading capacity at lalong naging agresibo ang maritime monitoring, mabilis ding masasakal ang ganitong mga ruta. Ang problema pa, ang shadow system ay gumagana dahil may level ng ambiguity at manageable risk. Kapag naging tahas ang digmaan, nababawasan ang ambiguity at tumataas ng todo ang risk. Sa ganoong kalagayan, kahit ang murang langis na dati lihim na nakakarating ay maaaring biglang mawala sa equation. At kapag nawala ang murang ito, tataas ang domestic pressure sa buong industrial chain ng China. Mula rito, natural na lilipat ang problema mula enerhiya tungo sa inflasyon. Sa loob ng maraming dekada, ang murang produksyon ng China ay naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanatiling relatibong mababa ang presyo ng maraming produkto sa buong mundo. Hindi man laging napapansin, ang pag-iral ng China bilang ultra-efficient manufacturing base ay nagsilbing parang silent anti-inflation engine ng globalisasyon. Ngunit kapag tumaas ang gastos sa enerhiya, naantala ang logistics at humina ang output, hindi na kayang panatilihin ng mga pabrika ang dating presyo. Ipupush nila pataas ang export prices. Ang mga importer sa Southeast Asia, Europe at maging sa Americas ay haharap sa mas mahal na inputs at finished goods. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ito ay seryosong babala. Hindi man direktang nakikipagdigma ang Maynila sa gitnang silangan, ramdam nito ang epekto sa fuel prices, shipping costs, fertilizers, pagkain at imported materials. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas din ang pamasahe, gastos sa kuryente, gastos sa produksyon ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin. Kapag sabay pa rito ang pagmahal ng Chinese imports o ang pagkaantala ng kanilang dating, pwedeng lumawak ang inflation pressure sa buong rehiyon. Sa mga bansang may malaking populasyong mababa at gitnang kita, delikado ito dahil ang inflation ay hindi abstract issue. Direktang tumatama ito sa hapagkainan, sa pamasahe papasok sa trabaho, sa tuition, sa renta at sa araw-araw na konsumo ng ordinaryong pamilya. May isa pang mahalagang epekto na madalas hindi agad nakikita, ang implikasyon nito sa Taiwan question. Maaaring may ilang analyst na mag-isip na kung malulubog ang Amerika sa panibagong krisis sa gitnang silangan, baka mabuksan ang espasyo para sa Beijing na maging mas agresibo sa Taiwan. Sa ibabaw, may lohika iyon. Kung abala ang Washington sa isang rehiyon, baka mabawasan ang focus nito sa Indo-Pacific. Ngunit kapag tiningnan natin ang usapin mula sa lente ng enerhiya at logistics, lumalabas ang kabaligtaran. Ang isang malawakang military operation laban sa Taiwan ay mangangailangan ng napakalaking supply ng fuel, ammunition transport, naval tempo at air operations. Hindi mo maaaring sabay na pangasiwan ang domestic energy emergency at maglunsad ng napakamahal na amphibious at aerospace campaign nang hindi nanganganib ang sarili mong likuran. Kung magaganap ang oil shock dahil sa Iran war, mapipilitang unahin ng Beijing ang pagpapatatag sa loob ng bansa, paniniguro sa supply ng kuryente, pagpigil sa panik at pagpapanatili ng economic order.
Ang pag-atake sa Taiwan sa gitna ng ganitong sitwasyon ay hindi mukhang golden opportunity. Mas mukhang strategic suicide. Sa halip na pabilisin ang timetable ng Beijing sa Taiwan, maaring pilitin ng isang Middle East war na ipagpaliban ito dahil mas mapapansin ng China kung gaano ito kahina sa sea lane vulnerability. Sa isang banda, ang labanan sa malayong disyerto ay maaaring magsilbing malamig na paalala sa Beijing na ang tunay nitong Achilles heel ay wala sa Taiwan Strait kundi sa mas mahabang dagat na nag-uugnay sa ekonomiya nito sa enerhiya ng Middle East. Karaniwan ding inilalabas ang Russia bilang posibleng sagot sa problemang ito. Simula nang mas lalong ma-isolate ang Moscow ng kanluran dahil sa digmaan sa Ukraine, mas lumalim ang paglapit nito sa China sa larangan ng enerhiya. May mga pipeline, may overland routes, at may malaking reserba ang Russia. Kaya sa unang tingin parang may handang lifeline ang Beijing mula sa hilaga. Ngunit may malulupit na limitasyon ang pisikal na infrastruktura. Ang mga umiiral na pipeline ay may maximum capacity. Hindi mo basta-bastang mapapadaloy kinabukasan ng milyon-milyong dagdag na bariles dahil lang kailangan mo ito. Ang pagtatayo ng bagong pipelines ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar, mahabang panahon, inhinyerya, permits at political coordination. Kahit gusto ng Russia na palakihin ang bentahan nito sa China, may hangganan ang kaya nitong ibigay sa maikling panahon. Pwede rin gumamit ng riles o tanker mula sa Russian Far East. Pero may sariling logistical bottlenecks ang mga iyon. Bukod pa rito, kapag lalong umasa ang China sa iisang malaking supplier sa panahon ng krisis, humihina ang bargaining position nito. Sa madaling sabi, ang Russia ay maaaring makatulong bilang life support, pero hindi nito kayang ibalik agad ang buong metabolic rate ng Chinese economy kung malubha ang pagkawala ng Gulf supply. Ang overland energy routes ay mahalaga, ngunit hindi sila sapat na kapalit ng maritime scale inflows mula sa Middle East. Kapag nakita ito ng mga pamilihang pinansyal, mabilis ding susunod ang panik. Ang mga stock market ay hindi naghihintay na tuluyang magsara ang mga pabrika bago mataranta. Madalas, inuunahan nila ang pinakamasamang posibilidad. Kung makikita ng mga investors na sobrang lantad ng China sa isang malawakang oil at shipping shock, malamang na magkaroon ng malalaking bentahan sa shares ng industrial firms, logistics companies, airlines, chemicals, manufacturing suppliers, at iba pang sektor na direktang apektado ng mataas na enerhiya at humihinang demand. Posible ring mapressure ang yuan. Kapag may capital outflows at lumalaki ang takot sa imported inflation, kailangang mamili ang central bank. Depensahan ba nito ang currency gamit ang reserves? Hahayaan ba nitong humina ang yuan upang suportahan ang exporters? O magtataas ba ito ng rates kahit nang hihina ang paglago? Lahat ng pagpipilian ay may kapalit. Kung magsusunog ito ng reserves, nauubos ang financial cushion. Kung paluluwagin ito ang currency weakness, tumataas ang gasto sa imported commodities. Kung maghihigpit ito ng monetary conditions, pwedeng lalong bumagal ang domestic activity. At hindi lang China ang tatamaan. Ang maraming developing countries na nakatali sa Chinese financing, trade at infrastructure demand ay maaaring tamaan din. Kapag umatras ang Chinese capital, bumagal ang projects at nagbago ang global risk appetite, pwedeng masadlak sa utang at instability ang ilang mas marupok na ekonomiya. Mas lumalalim pa ang usapin kapag dinala natin ito sa larangan ng teknolohiya. Sa kasalukuyang panahon, ang tunggalian ng malalaking kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa barko, missile at teritoryo. Ito rin ay tungkol sa AI, semiconductors, advanced manufacturing, cloud infrastructure, data centers at high-performance computing. At lahat ng sektor na ito ay gutom sa enerhiya. Ang mga data center na nagsasanay ng malalaking AI model ay kumokonsumo ng napakalaking kuryente. Ang paggawa ng advanced chips ay nangangailangan ng napakatatag na power supply, precision environment at tuloy-tuloy na operasyon. Sa ilang industriya, kahit sandaling power fluctuation lamang ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi at masayang na batch ng produksyon. Kapag nakaranas ang China ng malawakang energy stress dahil sa oil shock, hindi lamang traditional manufacturing ang maaapektuhan. Pwedeng mabawasan ang reliability ng power allocation sa mga high-tech sectors na kritikal sa kinabukasan ng kompetisyon nito laban sa Amerika.
Samantala ang Estados Unidos, dahil sa sarili nitong energy revolution at mas malawak na domestic resource base, ay may mas matibay na kakayahan na suportahan ang sariling technological core. Kaya sa isang malupit na twist, ang digmaan laban sa Iran ay maaaring hindi lamang magpabagal sa factories ng China. Maaari rin itong pahinain ang momentum nito sa AI at semiconductor race. Sa mahabang laro ng ika-21 siglo, hindi maliit na bagay iyon. Dahil alam ng Beijing ang ganitong bangungot na posibilidad, hindi katakatakang maging sobrang aktibo ng diplomasya nito sa gitnang silangan. Nakita na ng mundo kung paano sinikap ng China na mamagitan sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran sa mga nakaraang taon. Para sa ilan, simbolo ito ng lumalawak na impluwensiya ng Beijing. Ngunit sa mas malalim na pagbasa, isa rin itong kilos ng self-preservation. Ayaw ng China ng malaking digmaan sa rehiyong naglalaman ng mahalagang bahagi ng dugo ng ekonomiya nito. Kaya kung lilitaw ang seryosong banta ng American attack, aasahan nating kikilos ang mga diplomat ng Beijing sa Tehran, Riyadh, Abu Dhabi at maging sa Washington. Susubukan nilang himukin ang de-escalation, bawasan ang provocations at kumbinsihin ang lahat ng panig na napakalaki na magiging gastos ng full-scale confrontation. Maaari silang mag-alok ng economic incentives, diplomatic cover o strategic messaging. Ngunit narito ang masakit na limitasyon. Ang China ay may lumalaking impluensiyang pang-ekonomiya sa rehiyon pero wala pa itong katumbas na hard power dominance doon. Ibig sabihin kaya nitong makiusap, manghikayat at minsan mamagitan pero hindi nito kayang diktahan ang battlefield sa paraang kayang gawin ng Amerika. Kung umabot sa puntong desidido ang Washington at Tehran na magbanggaan, maaaring mabawasan ang halaga ng lahat ng diplomatic efforts ng Beijing. At doon muling mabubunyag ang isang malupit na katotohanan ng kasalukuyang world order. Ang malaking ekonomiya ay hindi automatikong nangangahulugan ng kakayahang kontrolin ang bawat strategic crisis na nakaaapekto sa sarili mong kapalaran. Sa huli, ang pinakamahalagang aral sa buong senaryong ito ay hindi lamang tungkol sa Iran o Amerika. Ito ay tungkol sa mismong istruktura ng pag-angat ng China. Sa nakaraang mga dekada, tila walang tigil ang paglaki ng impluensiyang pang-ekonomiya ng Beijing. Lumawak ang hukbong dagat nito, lumaki ang export machine nito, lumawak ang Belt and Road, at dahan-dahang lumakas ang boses nito sa maraming rehiyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ay naroon pa rin ang isang mapanganib na dependency, ang pag-asa sa enerhiyang naglalakbay sa malalayong dagat na hindi nito lubusang kontrolado. Hanggat hindi nito nalulutas ang kahinaang ito, mananatiling may mabigat na limitasyon ang pagiging superpower nito. Maaari itong maging napakalaki pero hindi pa rin lubos na ligtas. Maaari itong maging napakayaman pero hindi pa rin ganap na independyente. At para naman sa Estados Unidos, ang pag-unawang ito ay isang napakahalagang strategic lever. Hindi nito kailangang laging harapin ng China sa direktang komprontasyon sa East Asia para magpataw ng pressure. Minsan sapat nang mangyari ang krisis sa tamang lugar ng pandaigdigang sirkulasyon ng enerhiya upang maramdaman ng Beijing ang sakit sa pinakasentro ng ekonomiya nito. Sa isang mas pira-pirasong mundo kung saan ang teknolohiya, pananalapi, enerhiya at seguridad ay lalo pang nagdidikit, ang mga tila malalayong digmaan ay hindi na talaga malayo. Kapag sumabog ang isang mahalagang ugat ng global system, ang epekto ay maaaring umabot sa mga pabrika ng East Asia, sa palengke ng Maynila, sa presyo ng pamasahe at sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong ordinaryong tao. Iyan ang dahilan kung bakit ang tanong tungkol sa posibilidad ng American strike on Iran ay hindi lamang isyong pang Middle East. Isa itong tanong tungkol sa tibay ng buong kaayusan ng mundong ating ginagalawan. Sa panahon ngayon, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nasusukat sa laki ng hukbo o taas ng GDP, kundi sa kakayahang mabuhay kapag naputol ang pinakaimportanteng daluyan ng dugo ng global economy,